Welcome back mga sir, kamusta na? At pasensya dahil medyo matagal na tayong hindi nakapag-upload ng long form video. Ngayon mga sir ay may i-repair tayong multi-electric cooker. Ang brand po nito ay Draper. Ito po ang kanyang wattage, 220 volt, 800 watts. Sabi ng may-ari ay hindi na raw umiinit pero may power naman siya. Na-curious ako dito dahil magaan lang po siya. Ano kaya ang laman nito? So, ito ang makabagong technology ngayon na multi-cooker. So, off ka mga sir, troubleshoot ko siya. Ito nga pala ang kanyang sira. Ito ang kanyang thermal control. Ang value po nito ay 180 degree, 10 ampere. So, nasunog po siya. Ito ang kanyang value. Iwan ko kung klaro sa camera. Pero 180 degree ito, 10 ampere. At ito na, ipakita ko sa inyo kung ano ang laman. Kaya lang pala siya magaan dahil kukunti lang po ang kanyang mga parts. Isang female plug sa AC at isang controller. Itong 1, 2, 3 adjustment at isang pilot light or pinaka-power niya. Ito po ang kanyang pinakalutuan. Tapos ito po ang kanyang heating element. Itong hinawakan ko. So ito ngayon ang ating pamalit. Thermal switch, same value po sa luma, 180 degree, 10 ampere, pero magandang klase ito. So normally close pala to dahil ito po ang magkukontrol sa init. Kapag na-reach na niya ang 180 degree ay mag-o-open siya. So ngayon ganito lang pala ang paglagay nito. Same lang ng dati, wala naman itong polarity, pwede magkabali-baliktad dahil ito ay switch lang. Sa tansya ko, kaya nasunog yung luma nito dahil hindi po siya true rated ampacity. Kaya nasunog ang kanyang kontak at ayun, nasira. So itong pinalit natin ay magandang klase ito. So ganito na talaga ang mga unit ngayon kahit sakto sa presyo pero ginamitan lang nila ng mga mababang kalidad na parts kaya madaling masira. So tayo ang logi. Testing muna natin ang kanyang heating element kung okay pa ba. So okay pa naman. Hindi pa siya putol. So balik natin ang mga wirings nito. So ganito lang siya mga sir. Pag nakapwesto na. Yan. Nakadikit siya sa heating element dahil siya po ang mag-disconnect kapag ma-reach out na niya ang 180 degree na init. So, ibang topology din ang ginamit nila nito. Unlike sa rice cooker, may mechanical switch po siya. Na once ibababa mo yon, aangat lang po siya kapag kumpletong or luto na ang iyong sinaing. Pero yun nga lang dahil intended lang po siya sa rice, so kaya yon ang ginamit niya na topology. Pero dito, since multi-cooker po siya, meron po siyang thermal switch na ginamit na kusang mag-on and off base sa kung ano ang kanyang kainiton. So ito na mga sir, patuloy tayong nagbabalik sa kanyang mga wirings para ma-test na natin mamaya kung okay ba ang ating repair. So patapos na tayo, binalik na lang natin ang kanyang mga wirings. Kung kayo mga sir magdi-DIY kayo, kailangan picturean nyo o di kaya i-video nyo bago nyo kalasin ang mga wirings para maibalik nyo sa tama at hindi kayo malilito o hindi magkabali-baliktad ang mga wirings. Ito, testing na tayo mga sir para magkaalaman na kung tama ba ang ating repair. Saksak natin, tapos lagay tayo ng 2 baso lang na tubig for testing lang naman. At dito sa kanyang hawakan may mga lock yan mga sir para wala talagang singaw. So switch on natin. Number 1, umiilaw po ang kanyang lead indicator. Number 2 at number 3. Ngayon tingnan natin sa loob ang ating power meter kung pumapatak ba ang kanyang pinaka 800 watts na wattage. Dito sa ating power meter ay may na-reading siya na 924.1 watts at ang kanyang amperahe ay 4.1 ampere. Lampas ng 124 watts base doon sa kanyang label na 800 watts lang. So ganyan talaga ang tricks minsan ng mga manufacturer. Ilagay nilang maliit na wattage pero sa actual ay mas mataas ang wattage para mas maraming bumibili dahil tipid daw sa kuryente. Meron na tayo ngayong 00 na reading. Siguro nag-open na ang kanyang
thermal switch dahil na-reach na niya ang 180 degree. Pati ang kanyang amperahe, 0 na din. Pati itong kanyang wattage. So, sira natin. Ito nga pala ang aking 3 kilowatt 24 volt solar setup. Meron tayong dalawang 12 volt 100 Ah na nakaseries. So yan po ang ating one solar hybrid inverter. So balik tayo dito sa ating multi-cooker. Yan. Nag-aso-aso na siya. Meaning, kumukulo na siya kanina. So, okay. Sana magtagal to. At ito na mga sir, ang ating ginawa na schematic diagram sa ating ni-refer na electric cooker. So, ito ang kanyang control switch from 1 to 3. Tapos, ito naman ang kanyang normally closed temperature control switch. Ito po yung ating pinalitan. Ang value nito is 180 degree, 10 ampere. Tapos ito ang kanyang heating element. Ito yung nagpapainit sa kanyang pinaka-kaldero. Tapos ito naman ang ating lamp or pilot light. Nakaparallel lang yan dito sa ating 220 volt AC. So ganito lang kasimple ang schematic diagram ng ating ni-refer na electric cooker. Sana nasundan nyo.